Nagbabalik ang memo, importante po itong kailangan natin pag-usapan kasi ano ba ang problema ng mga bata ngayon na sinasabing 87% ng mga grade 11 students ay non-independent readers. Anong ibig sabihin nun? Una, grade 11 is what? 16 years 16 old. to 17 years old 16 to pala. 17 years old, nahihirapan pa na magbasa at yung hindi kayang ipaliwanag at suriin ang mga nabasang teksto nang sila lang. So, I want to clarify that kung nahihirapan sila magbasa o to comprehend, no? Yan ang findings ng Second Congressional Commission on Education kaugnay ng learning crisis sa bansa. At ngayong papalapit na ulit ang balik eskwela, marami pa ring mga nakabinbing usapin sa sektor ng edukasyon tulad ng mga kakulangan sa classrooms at bilang ng mga school teachers at marami pang iba. Makakasama po natin ngayon si House Committee on Basic Education and Culture, Chairman Congressman Roman Romulo. Magandang araw po, Kong Roman. Magandang araw, Corina and Willard, at everyone watching and listening. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, Opo, sir. Opo. Sabi ko kay Kong Roman, bakit hindi po tayo makapag-Zoom? Sabi niya, luma yung telepono ko. Ganyan talaga si Kong Roman. Ayaw gumastos. Reregaluhan daw po kayo ni Ma'am Shalani ng bagong phone. Yes, nare-request ko na po sa kanya. Dadaan pa daw sa dadaan pa daw sa mga pirmahan, yung request form. Okay. Sir, ano po ba ang ibig sabihin ng 87% of students in grade 11 nahihirapang magbasa and comprehend? So, what exactly does that mean? Well, yung ibig sabihin ng non-independent readers, which covers yung 87%, ang ibig sabihin yan, ranging po yun from hindi kayang magbasa ng lahat ng salita to the fact na hindi ma-comprehend. Kailangan nila ng guidance. So on their own, hindi nila mababasa or hindi nila maintindihan. Hindi mabasa, hindi maintindihan. Or hindi maintindihan. Yes, nagre-range po siya, Corina. Okay, 87% exactly of what? Sino-sino po itong mga estudyanteng ito? Ang na-assess ng Department of Education ay yung grade 11 students nila. Yung nag-pilot sila ng assessment sa grade 11 students nila at doon sa DepEd schools po ito, doon nila nakita na about 87% ang non-independent readers. And during a committee hearing, in fact, may principal na nagsabi confirming that and saying na sometimes in certain schools pwedeng mas mataas pa. And does this include private schools? Ang pagkaalam ko, Corina, yung mga na-assess so far ay mga DepEd schools. Okay, which means public. Yes, DepEd are public schools. Okay, so ito yung dating dapat kolehiyo na. Pero sila na-jump. Oo. Yes, grade 11 and 12 were introduced together with the K-12 program. So, di ba yun nga yung instead of going from junior high school, from grade 10, instead of going diretso sa first year college, dumadaan ng grades 11 and 12. Kung Roman, may reason ho bang na-identify sa study or even sa komite kung bakit po ito nangyayari at hirap ang mga learners na magbasa at umintindi ng kanilang binabasa? Well, marami talaga ang rason, pero para sa akin, ang isang malaking contributor ay yung fact na nag-iba-iba tayo ng curriculum. Until now po, ngayon pa lang tayo naka-adjust nung parang final curriculum. If you remember, noong 2016, pinasok natin yung K-12. With that, maraming subjects na bago, maraming competencies na bago, so kailangan mag-adjust ng curriculum. When 2019 came, napansin na napakarami ng competency. So binawasan niya ng Department of Education. So panibago ulit po na paggawa niya ng curriculum. And then after that, nagkaroon ng matatag curriculum kung saan, sabi nila masyado rin, and that's correct, marami masyadong subject. So ngayon po, nag-a-adjust na sila para may ayos yung curriculum and then nagka-problema rin sa procurement of textbooks. So para sa akin, naging masyadong congested ang ating curriculum. Too many subjects, too many competencies. Kaya yung curriculum natin apektuhan. And because of that, naapektuhan talaga yung pagtutok sa functional literacy, which are the basics, yung
marunong magbasa at naintindihan yung binabasa in math grade level readiness. Yun talaga yung apektuhan ng pabago-bago ng curriculum. Pabago-bago ng curriculum. You don't think it's the quality of our teachers or their salary? Hindi kaya ganon? Well, una, Corina, no, pagdating natin sa mga guro, pati sila nahirapan sa adjustments because nung pumasok yung K-12, bagong curriculum yun. So kailangan rin nila ng upskilling for purposes ng bagong competencies and subjects. Nung nag-adjust ulit, kailangan rin nila mag-adjust. So sa totoo, medyo talagang the burden was not only on the students nung paiba-ibang curriculum, pero pati sa teachers nagka-burden tungkol dyan. With respect to the salaries naman, if you please note, Corina, that we passed, I think, yung teacher career progression, wherein inaangat na natin yung mga teacher positions, so pati yung sweldo po umaangat rin. Okay. And thereby, even the quality. Well, the quality talaga for me comes to the fact, Corina, na pati sa changing of curriculum and subjects. That's not only a burden sa students or learners, burden rin siya sa teachers because kailangan nila mag-adjust, kailangan mag-upskill, kailangan rin nilang maturuan kung ano yung gusto ng DepEd. So, talagang dapat ma-finalize na yung curriculum na yan. And I think yun naman that is where DepEd is now. So that at least hindi na pabago, malilito. Alam na nila kung ano yung subjects and competencies and matututukan na yung tinatawag na functional literacy. So just to follow up, Kong, no? Kung sila ay mahina sa pagbabasa and comprehension dahil sa pabago-bagong curriculum, di ang ibig sabihin nun, mahina rin sila in other subjects like math, science, I don't know, history. Ganun po ba rin ang finding sa kanila? That is correct, Corina. No? Kasi basic building block siya, di ba? Ang reading comprehension, you really begin with yung phonetics at grades 1 to 3, and then you more complicated words, yung mas mahabang mga salita. So pag medyo mahina yung reading comprehension, at sabi nga ng DepEd, di ba, ng isang USEC nila, ay ito naman kasi ay bunga talaga ng learning gaps from earlier years. So yun ang sinasabi natin, Corina, sa DepEd now. DepEd must make a decision. Alam na natin na meron tayong challenge with respect to reading comprehension, grade level readiness, and to math. And lahat yan building blocks. Di ba sa math po, if you do not know how to add or to subtract, then or multiply or to divide, then the next level po, the moment may fractions na by grade 4, talagang malilito talaga yung mas mahirap para dun sa learner. So sinasabi natin sa DepEd, they must make a decision now. They know there is a problem. Baka panahon na yung aral program, remedial classes are done during the class hours. Hindi na yung 1 hour after. Because you make the learner stay for how many hours in a class kung saan hindi naman niya naintindihan based on the own assessment ng DepEd. So imagine even the love for learning, love for going to school, mawawala rin sa bata kasi nakupo siya sa isang classroom na merong lesson plan na tinuturo na based on the assessment of DepEd, hindi naintindihan. So hindi ba panahon na DepEd becomes more aggressive and probably ang gawin nila dito ay during class hours, it's time to really pull out students and create classes para makahabol yung estudyante. Kung Roman, bukod dun sa pag-adjust ng remedial classes, ano hong mga iba pang remedyo ang nakikita ninyo para makakatch up, particular itong mga grade 11 students na hirap pa sa functional literacy? Actually, Willard, yung propose namin sa House that yung buong curriculum for those struggling readers, frustrated readers, or non-independent readers, ay dapat talaga, na-test na po yan, nagawa na yan dati. Nung sa Regions 5 and 6, USAID, ABC Plus, did dati. For 8 weeks, yung buong curriculum, hindi nila tinuro yung regular na curriculum. They focused on reading comprehension and math grade level readiness. And nakahabol yung students. Saan The po ito? improvement was marked in Regions 5 and 6. Oh. About 3 or 4 years ago po, ginawa yan ng USAID ABC Plus.
In fact, dahil po doon, because of the pilot project of USAID ABC Plus, dun sa Regions 5 and 6, dun po na-develop yung bagong assessment tool ng DepEd for Key Stage 1, yung 1, 2, 3, yung Carla. That came from that pilot project because nakita nila na nag-improve yung proficiency level. That is why ang sinasabi natin, the best thing to do now is for an assessment to happen. Ngayon, magbibigyan na yung school year, which DepEd does, may beginning of school year assessment. Makita nila yung, if there are students that are non-independent, whatever grade level, hindi dapat isolated sa grade 11. I think it should be sa lahat na non-independent readers, frustrated, struggling readers, or talagang low emerging, whatever term they want to use, ay dapat i-suspend nila yung curriculum and they have to create a class for that para nakatutok lang sa reading comprehension and math grade level readiness. Wow, that's a Oh. big change. 2 months, That's 8 a big weeks. change, but what do we do right now, Corina, Willard? There is a problem. So, ang sinasabi ko kasi, we let the learners stay in a class kung saan sinasabi nga ng DepEd itself na hindi sila independent readers. So, if they're not independent readers, the struggle that they go through during that class hour must be something that, pati yung love of learning ma-affect Yes, go ahead. Long term, Kong Roman, may mga panukala na para i-reform itong education system. May shift to trimester. Yes. Ano ho yung Yes. nakikita ninyong pinakamagandang long-term solution? May mga nagsasabi na alisin na ang grade 11 at 12. Well, then medyo, there are, hati talaga dyan. So let's not go into that issue first kasi para sa akin hindi makakatulong ma-overcome natin yung challenge right now. So yung long-term solution, yung Key Stage 1, grades 1 to 3, siguraduhin nila yung mga teachers na nagtuturo doon, yun yung tinatawag nating master teachers. Yun yung mga talagang dalubhasa sa reading comprehension. I mean, assuming that's the subject na tinuturo, math grade level readiness. Kasi yung building blocks doon, yung basics, kailangan masigurado nila na magawa na yung pundasyon na yun ay ma-instill dun sa bata. Now, going up grades 4 to 12, I think it is about time talaga na yung i-decongest talaga yung curriculum and to make sure that we are focused on functional literacy, meaning reading comprehension, math level, grade readiness. Tanggalin na natin yung, moving forward po, it cannot be done abruptly. Tanggalin na rin natin yung mga pass all na lang, or yung transmutation policy na nangyayari. I think we should really focus on quality, not only access. Ayun, wow. Do you think makakahabol pa po ito sa parating na balik eskwela or maybe next year na ito? Well, Corina, sa akin, I think they should do it now. Now. Because nakita natin, yung program nung summer or yung mga na nagaganap o learning recovery classes during the summer, minsan yung 20, may nakikitang birth improvement. Sayang kasi yung talino ng bata when all we have to do is to go back to the basics, make sure na naintindihan nila yung the reading comprehension skill and math, at least masigurado natin okay tayo sa addition, subtraction, multiplication, division, and sa fractions because ang fractions po, grade 4 ata yan pinapasok. Imagine if you do not know yung basics pa before that, then building blocks kasi. So, and tama ka, Corina, when you said earlier that the moment reading comprehension is back on track in math grade level readiness, the learner on her own, kaya niyang magbasa na, kaya niyang to even exponentially grow na yung learning niya. Ayun. Kasi proven na Proven na talaga sa Filipino Kaya niya. So kung gugustuhin talaga makakahabol for the reforms in the curriculum this school year. Ako, that's my opinion and I think kaya talaga. Maraming salamat po sa inyong panahon. House Committee on Basic Education and Culture Chairman Roman Romulo. Next time, sir, live po kayo sa amin, Yes. Walang problema po. See you soon, sir. Thank you po. Salamat. Thank you, Corina. Thank you, Willard.
At bilang tugon naman sa mga naging pahayag ni Congressman, kausapin din natin ang kinatawan ng Alliance of Concerned Teachers National Chairperson, Ruby Bernardo. Magandang umaga po sa inyo, Teacher Ruby. Good morning, Ma'am Corina, Sir Willard, at sa lahat po ng taga-subaybay po ng inyong programa. At kayo po ba, napakinggan po ba ninyo si Kong Roman na baka pwedeng maihabol ang pagpalit ng curriculum so that magkaroon ng mas malaking focus sa pangangailangan ng mga estudyanteng makahabol sa pagbabasa? Opo, Ma'am Corina, no, simula pa nung nagsimula itong K-12 ay talagang sinasabi na po namin na hindi po ito magiging epektibo dun sa ating mga estudyante, lalo na kung ang framework nito ay hindi talaga nagmumula sa kung anong klaseng Filipino students ba meron tayo at yung kailangan ng bansa natin. No? In fact, ngayon po na tinatalakay ito sa Kongreso at Senado, sinasabi natin na nag-fail ito doon sa kanyang pangako na trabaho, kolehiyo at negosyo dun sa ating mga estudyante. Pero ngayon po, narinig ko po yung stand din, no, ni Kong Romulo doon sa ating trimester or three-term school calendar. Sinasabi din na ito ng Alliance of Concerned Teachers during the hearing na yung papalit-palit talaga, no, na policy ng mga top-down reforms sa education, nakakaapekto po yan sa pagkatuto ng ating mga estudyante. Kasi sa bahagi po ng teacher, hilong-hilo na po kami, no, sa mga pagbabago. Pero yung bigat ng trabaho po namin as teachers, hindi po talaga nababawasan. Oh, gano'n. Hilong-hilo na daw sila. Oo, kasi kaka-adjust pa lang nila sa bagong sistema, papalitan na naman. Oo, wala masyadong nakakaalam niya na ganun pala ang nangyayari. Kaya ito ang, makakahabol pa kaya tayo? Ano po ang inyong opinion? Para po biruho ninyo, grade 11 na, hindi pa makapag-comprehend at nahihirapan pang magbasa? Para po sa amin talaga importante yung long-term solutions kasi ang tingin namin, systemic po talaga yung dahilan bakit umabot tayo sa 87% of our grade 11 students are not independent reader. Reader po hindi pa Opo. pinag-uusapan yung iba pang mga competencies. Unang-una, congested po yung mga classrooms natin. Yung mga teachers natin nagtuturo pa rin sa siksikan at hindi talaga suitable for learning environment dahil nga kulang yung teacher, kulang yung classroom, even yung ating mga education support personnel, kahit teacher po ay gumagampan pa rin ng ating mga administrative tasks. As of now, hindi po sapat yung 10,000 na items na binigay po ng DepEd kasi we have 47,000 na mga schools sa Pilipinas, no? Wala ring learning material. Sinabi na po ni Rep. Romulo na doon sa investigasyon po mismo ng Kongreso sinasabi na isang dekada nang hindi nagkakaroon ng textbook doon sa ating mga eskwelahan. Ano pong aasahan natin doon sa mga estudyante na walang textbook na binabasa? Module lang po yung inaasahan namin na magbibigay tulong doon sa aming pagtuturo. Madalas, abonado pa po kami doon sa aming eskwela na alam niyo naman po, kapos pa yung sahod, abonado pa, kaya patong-patong po yung burden dun sa ating mga guro. Kaya hindi kami makatutok talaga ng todo dun sa pagtuturo kasi marami pang mga iba pang trabaho na ginagampanan yung mga teachers natin. Overwork, underpaid pa. Sa budget allocation po ba, nadagdagan po ang education or nabawasan pa? Yes po, yung chronic underfunding, matagal talaga nating problema. Pero ngayon po, sinasabing historic yung budget, yung 4% of our GDP nilaan po dito. Pero tingin namin, hindi pa namin maramdaman sa ngayon, Ma'am Corina. Kasi nitong nakaraang Brigada Eskwela, yung mga teachers natin, nag-survey po kami, kumausap din ng mga guro, 75% of our teachers, abonado talaga, aabot ng halos 5,000 ang inaabono daw po nila doon sa pagkukumpuni sa mga eskwela. Kasi nga naman, historic din po, Ma'am Corina, yung kulang natin na classroom, 165,000. At 51,000 po dito ay talagang dilapidated na, apektado po ng mga bagyo natin. Lagi nating naririnig, no, Teacher Corina, na sabi sa konstitusyon, dapat daw education ang may pinakamalaking share sa budget. Pero ito pa rin ang situation natin. So ano po ang tingin nyo, Teacher, ang kagyat na hiling ninyo sa gobyerno na pwedeng ma-address agad? Huwag na kayong magnakaw, number 1. Correct. Tama po kayo dyan. Ma'am Corina, Sir Willard, sinasabi namin may pera sa korupsyon pero wala sa edukasyon, sa salary increase ng mga teachers natin. Kaya panawagan po namin, total po, mag-iisang taon pagkatapos po sabihin ni President Marcos na mahiya naman kayo at talagang susugpuin yung korupsyon, yun din po yung amin for accountability
at ilagak po talaga yung pera dito sa edukasyon kasi yung mga estudyante natin talagang araw-araw nakikita namin yung kagustuhan nilang matuto. Kaya nga lang talagang dahil hirap sa buhay at yung ating mga eskwelahan din ay talagang hindi din lapat no para matuto ng maayos dahil nga siksikan at maraming kakulangan ay nagkukulang talaga tayo at nananatili po yung krisis sa edukasyon. Kaya yun po yung aming panawagan, dagdagan yung budget sa edukasyon, 6% dapat ng ating GDP yung ilaan dito. At syempre, sa aming mga guro naman po, nananawagan po kami na talagang itaas yung aming sahod na 50,000 yung entry level. Kasi yung kaparehas po namin na posisyon sa gobyerno, yung mga nurses, yung mga military and uniform personnel, nataasan na po. Pero kami, nananatili po talaga yung siyam sa bawat 10 guro, hindi po talaga nakabubuhay yung sahod. Sa totoo lang po, may mga kasambahay po na mas mataas ang sweldo po sa teacher level 1 ninyo. Abonado pa kayo ng 5,000 piso. So, ma'am, para lang matuldukan, so kayo po ay sumasang-ayon sa panukala ni Congressman Roman Romulo na as a first step, ngayong parating na pagbabalik eskwela, medyo papalitan na yung style of curriculum para mag-focus sa pagbabasa? Yes po, no, sang-ayon po tayo dyan, lalo po dun sa ating Key Stage 1, yung ating grades 1 to 3. Dati talagang hindi natin palalampasin yung mga estudyante na hindi nakakabasa ng grade 3 Pero ngayon talaga kahit high school po. Ako po grade 10 teacher, kita ko po talaga yung epekto dun sa ating mga estudyante. Hindi lang po ito nung panahon ng pandemic kasi patong-patong na po yan na talagang kulang po yung ating binibigay na may kalidad na edukasyon sa mga estudyante. Ay, kawawa naman talaga ang Pilipinas. Ano ba yan? Pinagsakluban na tayo ng langit at lupa. Maraming salamat po sa inyong panahon, Alliance of Concerned Teachers National Chairperson Ruby Bernardo. Salamat Thank you, po, ma'am. mabuhay din po kayo. Dapat lang siya maging national chairman. Oo, Ang magaling tatas eh. niya. Yes, oo. oo. Ang dami niyang alam. Pero bakit ganun? Hirap pa rin ng mga estudyante talaga, no? Pero kung tutuusin mo, kahit mga senador, kulang sa edukasyon eh. Mas matatalino pa actually yung mga grade 11 sa kanila, sa totoo lang. Nagbibiro lang Oo, ako. pero alam mo, Corina, na bigla ko lang naisip kasi kung may national energy emergency, dapat yata meron ng education, state of emergency rin sa sektor ng edukasyon kasi perennial crisis na to eh. Willard, Oo. meron ding health emergency, may infrastructure emergency. At lahat ng ito, medyo nagsisimula sa kawalan ng focus, political will, and budget. Hindi pa tayo tapos, hinahanap pa natin yung pera kung saan napunta. Ay nako, ipagpatuloy nga natin ito mamaya ha. Sige. So, mamaya, hindi pala bukas.